Imagine niyo po, 10 years, kahit ngayon po ni piso, wala ako. Parang napunta lang po ang sinahod ko sa online. Yung mga friends ko, ako yung nagpakilala sa kanila ng camp. Nasira yung pagiging pagkakaibigan kasi hindi sila magbabayad sa akin. Pati katawan ko nagawa ko ng ibenta. Nanginginig ako pag di ako nakakasugal. Ewan ko kung bakit. Dati naman akong normal pero nandahil sa sugal nasira ako. Tingin ko medyo na siya kasi they can set at a certain time na may mga naman. Pagdating sa kultura nating mga Pilipino, swerte ang tulay mula sa kahirapan patungo sa marangyang buhay. Mula sa mga anting-anting, pamahiin, hanggang sa mga numerong pinaniniwala ang magdadala ng ginhawa. Pero sa pag-usbong ng online gambling, ang swerte ay tila abot kamay na. Naging mas madaling abutin kumbaga, isang click, isang taya, at maaaring magbago ang iyong kapalaran. Pwede ka mamuhunan ng like 1,000. You can win ng malaking pera, like hundreds of thousands. Basta swertein ka na. When I first I won for around 5,000 to 6,000 pesos just my 200 pesos. Para sa ilan, ito'y libangan. Pero para sa iba, ito na ang nagiging sagot sa pangarap na makaahon dahil sa tukso ng pangakong dala ng swerte. Wala ho akong pamilya sa totoo lang. Dahil wala na eh. Nalaman nila lahat yung bisyo ko, nalaman nila lahat yung ginagawa ko. Nag-abroad ako kasi sabi ko para maayos ko yung buhay sa Pinas. Pag ini-expect nila yung makatulong ka, ini-expect nila yung may mama sila na bibigay sa kanila ng magandang buhay, di ba? Kaya nga po kami naghiwalay ng tatay ng mga anak ko na pangalawa. Dahil po sa utang, dahil po sa sugal. Kasi buong buhay ko sa 7 taon, nagsasahod po ako ng 30,000 a month. Kasi matagal na po ako dito, 18 years. Imagine nyo po sa 1 taon, ang buong 1 taon ko pong sahod, kung kikwentahin nyo magkano, nasa 300,000. Wala po akong napundar. Yung pagkakaano namin, yung homesick, yung ganun, yung sobrang lungkot. Ang lungkot po kasi dito kasi isipin nyo na lang. Ako sa akin, karamihan kami ng mga DH na nalululong sa ganito. Alam ko po kung bakit din sila nalulong. Imagine niyo po, 4 lang nasulok ng bahay araw-araw. 18 hours, 15 hours yung tinatrabahuan namin. Sabi ko, okay pala to, it's lang, libangan. And then, nung kalaunan, di ko na po napapansin, 1,000 na pala yung napapatalo ko. Pero yung totoo talaga, sa totoo lang, kahit kaninong sugarol, kahit kaninong lulong, aminin natin sa hindi, wala na hong nakakabawi sa sugal. Kundi palubog. Umabot din po sa point na kahit nakakayaman sabihin, nagnanakaw na po ako, buti hindi ako nahuli. Sabi ko, ang dumi-dumi ko na. Ginawa talaga akong, kumbaga, demonyo ng sugal na to. Pati katawan ko nagawa ko ng ibenta ng dahil nandito. Imagine niyo yun, na hindi ko naman dapat nagawa yun kasi may trabaho ako. Pero, nangyari. When I was 21, I played roulette, and then baccarat, and then slot machines. Of course, color game. Pero 5 days na naglaro ako. So, magkano na kaya yung nilabas mo sa gambling? Siguro pumapatok na siya ng as a student nasa 200 plus. Siguro give or take 5 million. Ganun. Pero ito na yung point ko na medyo baka mag-default ako ng isang credit card to offload yung payment ko. Kasi monthly ko hindi na makakukup sa utang. Ang credit limit ko 2M sa isa. Laka no? Pwede ka mag-swipe na sa kotse. So, naging doom ko din yung pagkakaroon ng what if mababala ang credit limit? Sina Arthur, Alma, at Raf ay 3 lamang sa 32 million na e-game players simula January hanggang May 2025. Ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, higit 291% ang itinaas mula sa 8.2 million na manlalaro noong 2024. Pero sabi ni PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, kumita ang bansa ng 60 million pesos dahil sa license fees.
at 32 million pesos ang kita para sa ahensya ngayong 2025. So, pag ginawa mo siyang digital at very handy and accessible, mas lalo natin inilalapit yung bisyo sa mga kababayan natin. Mas gusto nilang hindi tumigil sa pagsusulat dahil sa reason na may mga kailangan din silang bayaran na bills na hindi kaya ng sahod nila, kaya mas gusto nilang ito. Sa gabi na, ang experience mo, matalo at matulala after. Anxiety na kahit ando ka na, hindi ka makatulog. Kahit naman anong klase ng estado ng buhay kasi if you're going to look at the social classes when it comes to gambling, iba-iba lang kasi ng forms yan eh. Merong iba nagloloto, merong iba nagkakasino, engaged sa ganitong mga gawain, ay nanggaling sa iba't ibang antas din ng lipunan. Ngunit sa patuloy na paglobo ng kita ng online gambling apps at pagdami ng mga manlalaro, tila tukso ang nagdidikta sa kanilang kapalaran. Ako kasi siguro na simula bata pero hindi siya destructive. Hindi siya destructive financially. Itong nag-pandemic so naging easy access na siya sa mobile natin. So we can say 2020, yun, naging progressive yung pagkalulong. Yung mga friends ko, ako yung nagpakilala sa kanila ng gambling. Tapos, yun, utang sila sa akin. Tapos, yun, hanggang sa nasira yung pagiging pagkakaibigan at kasi hindi sila magbabayad sa akin. Did your family know nag-gambling? Yeah. Did they approve or No. no? Anong mga sinasabi nila sa'yo? Sabi nila na instead na pang negosyo ko daw yung pera ko na ipon, ginawa ko parang tinapo ko lang daw. Kahit may pagkakataon naman sana akong makauwi na, hindi po ako makauwi kasi natatakot ako na pag uwi ko ng Pilipinas wala akong pera. Anong isusuporta ko sa mga anak ko? Nag-aaral pa sila. Tsaka ang grabe po yung nangyaring, kumbaga, sa mga anak ko kasi napabayaan ko sila eh. Noong Agosto, inatasan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang lahat ng e-wallet platforms katulad ng GCash at Maya na tanggalin ang link papuntang online gambling games sa kanilang mga mobile apps. Ayon sa PAGCOR, ang hakbang na ito ay hindi lamang proteksyon para sa mga bangko at institusyon, kundi isang pahiwatig na ang mismong sistemang pinansyal ng bansa ay nagsisimula ng kumilos laban sa lumalaking banta ng online gambling. Am I supportive of a total ban of gambling? No. This infrastructure is already there. The culture has already been generated. So if we ban gambling now, those who have benefited from the infrastructure of gambling will simply go underground. It will be more difficult for us to regulate them now. So what I am for is a stricter, more rigid implementation of online gambling regulation. An honest-to-goodness regulator who is not after revenue. So, to directly answer your question, diversify ang environment. You've got online gambling apps that are out there that are legal, but you also have a good number of online gambling apps that are illegal. It's easy to determine the legal. They're basically granted a license by bank. Kaya yun yung tinatawag nating criminal organizations hiding behind the veneer of legality. Because we only find out that they are doing illegal activities if there are reports that reach us, reach the different agencies of government, not necessarily PAO. So, if they have not been accused of a crime, diba? And we can hold them only for 36 hours. Beyond 36 hours, if we fail to inquest them, if we fail to charge them, we let them go. Diba? So that becomes a problem again. Because they get out, they get recycled. Diba? They get hired again in another POGO or in another online lending company and so on and so forth.
they have to strictly regulate. By strictly regulating, what I mean to say is, there has to be a 24/7 round-the-clock na pagbabantay doon sa online gambling. Ang nagiging problema, baka mamaya, we are creating a culture of gamblers. Hanggat maaari, hanggat maaga pa, tigilan mo nila ako. Kasi nga, ang dami nang nalulumusog. Yung BSP should be also aware of the online lending apps because they are using it, both the legal and illegal, for these online gaming sites. Pag natalo na po kayo, lalabas yung app, meron kayong pwedeng utangan. And it's a shame campaign pa. Dumating na po sa point na gusto ko na magpakamatay. Iniisip ko na lang na siguro pag namatay ako, babayaran ako ng uwa, ganito, ganon, para lang makauwi ako. Pero